Amen at purihin ng Diyos na tayo muli makadagos sa Sunday School. At salamat sa Panginoon na tayo ay nandito na sa lesson number 12, Spirit Works through David. Ang bilis po ng panahon mga kapatid. Isa na lang matatapos na tayo sa mga pag-aaral dito ng Steps of Righteous. Ngayon dito po sa ating pag-aaral ay ating matutong what? Wala. Narinig niyo ba ako? Okay. Amen. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina na tayo ay mag-aaral patungkol dito sa title natin, The Spirit Works Through David. Ang Espiritu ay siyang gumagawa o kumikilos pamagitan ni David. At ang ating mga bersikulo magagamitin dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 11 to 13, 1 Samuel 17:37, 40, 45 to 50 at ang memory verse natin sa Psalms 51:11 at ating babasahin sabi rito, Cast me not away from thy presence and take not the Holy Spirit from me. Ngayon mga kapatid, marahil ay kilala natin si Haring David sapagkat siya ang pinaka greatest king na naging hari sa Israel at siya yung pangalawa na nailuklok na hari sa Israel na una si Haring Saul tapos si Haring David at dito nating matutunghayan kung paano ang Espiritu Santo ay kumikilos kay Haring David at mayroong magandang aral dito na ating matututuhan at bago lahat ay tayo muna ay mananalangin at inilig natin kay Brother Romel ang pananalangin. Ang Diyos may bigin. Kaya sa lahat, pwede po yung papasalamat sa inyo. Problema, malapit po sa inyo ng biyaya. Problema, kapag-alam ng mga panansalita. Problema ang Diyos na makatanggap ng inyong mga karunungan, ng inyong mga kaliwanagan. Ang banal, tuminip ako ng baba. Hihiling po ng inyong paggabay sa aming lahat sa oras na ito. Para sa inyong anak na inyong tinayo ang Diyos, magturo, magbigay ng kalakasan, kaliwanagan sa lahat na makikinig. Basbasan niyo po inyong anak ng Diyos. At pagkalooban niyo po kapangyarihan, karunungan niyo ng galing lang. Namang Diyos, kahit na siya maging kalakasan po kami. Namin makita yung kalooban at takwaan. Namang Diyos, kayo po gumawa sa aming lahat ng mga makita. Kayo po nakikita na aming mga pangailangan. Kayo tumulong ang Diyos. At sa pananampalataya, biyaya ng galing lamang sa iyo. Ay kami maging mga tagapakinig, maging tagapagawa ng iyong mga panansalita. At amang Diyos, pinapasalamatan namin ang katagumpay. Mga biyaya at pagpapalan na aming matatanda. Sa po aming hinihiling, pinapasalamatan. Sa matamis na pangalan na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Well, alam niyo mga minamahal na kapatid, sa pag-aaral natin dito, no, yung patungkol sa Espiritu Santo, ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Unang-una, pag nag-preach tayo ng Ebanghelyo, yung Gospel, kailan pinapayag natin yung palagi yung Gospel of Christ, wala iba yung salvation. Ngunit dapat natin ipagdiinan na hindi lang yung sa kaligtasan. Ang tayo maliligtas, kung hindi,
kailangan may pahayag din yung gawain ng Espiritu Santo. Yung gawain ng Espiritu Santo sa kaligtasan, ito yung nagbibigay ng conviction para ang tao ay makapagsisi. Ngunit mayroon ding gawain ng Espiritu Santo sa ikababanal. At mayroon tatlong dakilang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Dito sa ating memory verse, ating ditong babasahin, ano po, sapagkat dito po nakikita yun yung pinakatatlong bagay dito. Kung babasahin natin yung sinabi mismo ni Haring David dito sa memory verse natin, kung umpisan natin sa verse 10, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Tapos sa verse 11, cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Tapos sa verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Ngayon, kung titingnan natin ito mga kapatid, may tatlong dakilang bagay dyan na napapaloob. Bago tayo pumunta dun sa pag-aaral kay Haring David, bakit ito mismo ang sinabi ni Haring David, ito ang idinadalangin niya. At dito sa verse 10, sabi niya, create me a clean heart. At sa Tagalog, sabi niya, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ko ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. So titingnan natin mga kapatid ang maigi yung verse 10 nito, napakahalaga, yung may kalinisan ng puso. Ang Espiritu Santo kailanman ay hindi siya pwedeng makisama pag mayroong kasalanan sa puso ng tao. Kaya pag yung malinis ang puso, yun lang yung mga naligtas sa kasalanan. At sabi na, yung mapalad may malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At yung mga naligtas, sabi niya, meron silang tinatawag na matuwid na espiritu, yung right spirit within me, sabi niya. So yan ang pinakauna dyan sa na dapat nating malaman dito sapagkat ito'y pag-aaral ano po, kung paano ang espiritu ay gagawa sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya malinis na puso at saka meron kang matuwid na espiritu. Yan ang pinakauna. Tapos dito sa verse 11, cast me not away from thy presence, take not the Holy Spirit from me. Sabi niya rito, ito yung yung memory verse natin. Bakit niya sinabi rito, mga kapatid? Kasi si Haring Saul, nung siya pinahiran ng langis para maging hari, unang hari ng Israel, nung una, pinapatubay siya ng Espiritu Santo. Pero dahil nung na siya nagkasala, hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon, ang Espiritu Santo umalis. Ngayon, dito sabi rito sa ating binasa naman sa verse 11, na huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Sa oras na tao ay nagkasala, ang Espiritu Santo aalis, mga kapatid, at papasok yung bad spirit. Kaya dapat sa buhay ng isang Kristiyano, kailangan natin ng Espiritu Santo palagi. Kaya nga nung ating Panginoon, umalis, ano po, sabi niya, pag alis niya, darating ang Espiritu Santo. Siya magtuturo, siya maggagabay, siya magpapalakas, magpapaalala sa lahat. So kailangan, napakahalaga yan ng Espiritu Santo. At yung pangatlo, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. So yung kagalakan ng kaligtasan at lubos na kagalakan sa kabanalan, ito po sinasabi rito. Pero yung uphold me with thy free spirit, sabi niya dito sa verse 12, aalalayan ako ng kusang espiritu. Ngayon kung titignan mo yung ibang translation niyan, tinatawag niyan, patungkol sa Holy Spirit pa rin yan. Pag sinabing uphold me with thy free spirit, we have the Holy Spirit will be the one to sustain us. Yan. Tatanda natin, Espiritu Santo siya magsusustain, magbibigay encouragement, magbibigay ng
katagumpayan natin sa ating buhay spiritual. Kaya yan ang tatlong pinakadakilang bagay sa buhay ng isang Kristiyano na dapat ito ay nasa atin. At alam niyo mga kapatid, pag sinabing free spirit, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng mga gift. Amen? Siya nagbibigay ng wisdom, yung salita ng Diyos siya nagbibigay ng kapangyarihan para ito may pamuhay natin. Siya rin ang nagbibigay ng kakumbabaan, pag-ibig, yung mga gagamitin natin sa paglilingkod, paglulaki sa Diyos. Ngayon, ang nangyayari, bakit ang Kristiyano, mga kapatid, hindi siya lumalago sa kanyang pananampalataya. Kasi may nagiging hadlang eh. Kuminsan may mga tinatawag na little sins na ginagawa. Mga kapatid, kailangan mawala yan. Kasi yung small disobedience, kasalanan niya mga kapatid. Hindi konsentidor ang Diyos. Hindi tayo papanuban ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan mawala yan. Yung neglect of prayer, kuminsan hindi ka nakakaligtaan mo yan. O binabaliwala mo. Pati pananalangin mo, naging formal lang. Naging hadlang din yan para ikaw ay maging malapit sa Diyos. Yung pag-aaral, study, and meditation of the Word of God. Napakahalaga yan. Ngayon, kung nagkukulang ang isang Kristiyano, makikita mo, may kakulangan din sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Maliwanag po mga kapatid pa doon. Ngayon, ngayon pupunta na tayo doon sa mga meditation dito sa ating journal na ito'y patungkol naman kay Haring David. At kung umpisa natin dito sa 1 Samuel 16:11, ating babasahin mga kapatid. 1 Samuel. Sabi po rito, at sinabi ni Samuel kay Isai, narito ba ang iyong lahat na anak? At sa kanya sinabi, natitira pa ang bunso at narito siya nag-aalaga na sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isai, pasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang siya ay dumating dito. Mga kapatid, bago natin to ipaliwanag, kailangan maunawaan natin yung doon sa 16 verse 1 na sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul? Yamang aking itinakwil siya na maging hari ng Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon. Susugurin kita kay Isay na Bethlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak na isang hari. And kung titingnan natin mga kapatid, si Haring Saul, siyang unang hari ng Israel. At nung una, mga kapatid, si Saul ay masunurin. Kaya ang mga Israelita, palagi nananalo sa labanan. Ngunit dumating yung time na makikipaglaban si Haring Saul sa mga Amalekites. At sabi niya, papatay lahat mga doon. Walang ititira, bata, babae, matanda. Ultimo ari-arian, sisirain. Ngunit ang nangyari, hindi sumunod si Haring Saul. Hindi niya pinatay yung hari, si Agag. Nagtira pa siya doon, kung tinignan yung mga matatabang mga hayop, pati yung magandang ari-arian, itinawi niya. At doon, nung sinabi ni Samuel sa kanya na hindi ka naging masunurin sa Panginoon. Dalawang beses yung sa paghahandog. Merong sa paghahandog naman. Medyo na late si Samuel. Nauna na siya naghandog. Na dapat kasama Samuel sapagkat siya ay propeta ng Panginoon. So naghandog siya mag-isa. Wala si Samuel at
hindi kinalugdan ng Panginoon yun. At nung sinabi ni Samuel sa kanya na hihiwalay sa iyo, mawawala yung pagkahari, ginawa niya, binatak niya yung damit niya, pinunit niya. At sabi ni Samuel, ngayon mahihiwalay ang iyong kaharian sa iyo. Ngunit tinangisan siya ni Samuel. Nalungkot din Samuel sapagkat siya pinahiran din ng Panginoon. Kaya ito yung sinabi mismo ng Panginoon na nanangis Samuel. Ngunit sabi ng Panginoon dito, pipili siya ang isang hari na susunod sa kanyang kalooban. Alam niyo si Haring Saul kung sinong pumili sa kanya? Yung mga tao, sila ang nagdemand na magkaroon sila ng hari. Dahil naiigit sila doon sa ibang kaharian, meron silang hari. At gusto rin nila magkaroon ng hari. Which is, lapastangan yun sa harapan ng Diyos. Kasi ang tunay nilang hari ang Panginoon. Amen? At dapat, ang Panginoon naman, magbibigay din ng hari later on. Pero ayon sa panahon na ibibigay ng Diyos. Pero nagmamadali sila. Kaya pinagbigyan sila ng Panginoon. At si Haring Saul, nung naihalal, tuwan-tuwa sila kasi matangkad sa lalaki, gwapo. Sabi nila, ito ang magiging hari namin. Pero later on, ito ang nangyari. Pero itong verse 16 na ito, kung titignan mo sa verse 16, sabi niya, dito sa huling part ng verse 16, sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. For I have provided me a king among his sons. Tapos kung susundan mula ng verse na yan, sinabi ng Panginoon kay Samuel na yung may napili siya doon sa mga anak ni Jesse. O si Isay, sabi rito sa Tagalog. Alam niyo kung ilan ang anak ni Jesse? 8. 8 lalaki at ang pinakabunso doon si Haring David. Kaya sabi ni ating Panginoon, yumaon ka, sabi niya. Punuin mo ng langis sa iyong sungay at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isay na Bethlehemita. Ibig sabihin taga Bethlehem si Jesse. Ngayon kung titignan mo dyan, dyan ipinanganak si Haring David sa Bethlehem. Ang ating Panginoon ipinanganak din sa Bethlehem. Ang Bethlehem is a part of Judah. Ibig sabihin, kumbaga sa lugar, maliit na lugar lang yan. Hindi siya masyadong popular. Parang baryo lang. Pero, dyan pala, magkakaroon ng hari ang Israel. At magkakaroon yung pinagdakilang hari, wala iba ating Panginoon. Diyan ipapanganak. Amen? Nakita natin ito. Ngayon, nung sinabihan si Samuel, napunta siya kay Jesse, sabi niya, lahat ng kanyang mga anak, pinapunta. At siyempre, isa-isa na pinalakad sa harapan ni Samuel, yung mga anak na lalaki ni Jesse. Nag-umpisa sa panganay hanggang sa mga youngest. Ngunit kung babasahin natin isa-isa yan, sabi ng Panginoon, hindi yan. Magmula sa panganay, sabi niya, hindi yan ang aking kagustuhan, sabi niya. Dito sa verse 6, verse 7, huwag mong titignan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang katasan sapagkat aking tinakwil siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng paningin ng tao sapagkat ang tao tumitingin sa muka ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So nakita niyo mga kapatid, syempre, umaasa si Jesse na makukuha yung sa mga panganay. Eh matatangkad sila, malalakas, mga panganay. At kung titignan mo, 8 yung anak, 7 lang ang hinarap. Amen? 7 lang.
Tapos pumunta sa panganay, pumunta sa pangalawa, sabi rito sa 8, kahit ito ba na hindi pinili ng Panginoon, sunod-sunod, at nung natapos yung 7, walang pinili ang Panginoon. Wala. Pero alam ni Samuel na mayroong pinili ang Panginoon. Kaya nagtanong siya nga rito sa verse 11. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat ng anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. At darito siya nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang siya ay dumating dito. Dito tayo mag-uumpisa mga kapatid. Na dito sa mga pananalitang ito ni Samuel, anong nakita natin mga kapatid? Kung hihimayin natin yung sinabi kay Isay, narito ba ang lahat ng iyong anak? Walang pinili ang Panginoon doon sa 7 na naunang anak ni Samuel. Ngunit anong sabi ni Jesse nung tinanong siya? Natitira pa ang bunso at siya nag-aalaga ng tupa. Kung titignan mo, hindi niya binanggit yung pangalan ng bunso. Hindi niya sinabi, oh, yung aking bunso na si David ay wala rito. So nakita mo na lang na nandun lang yung hindi niya pinapahalagan yung dahil bunso, bata pa, at siya ay tagapag-alaga ng tupa. So makita mo mga kapatid, sa paningin ng mga tao, bata pa si Haring David, ay si David nung oras na yun, dahil siya ay tagapag-alaga ng tupa. Pangalawa, bata pa siya. Nung time na yun, nung binabasa ko, hinahanap ko kung ano talagang age. Mga ano yun eh, 20 below yung age niya. Ibig sabihin, teenager pa. At sabi ni Samuel, ipasundo siya. Ngayon, kung titignan natin yung pangalan ni David, ano ibig sabihin nun? Beloved or love, minamahal. Ang ganda, no, mga kapatid. Ngayon, ang isang nakita natin mga kapatid dito, na kuminsan, yung nire-reject ng tao, yun naman pinipili ng Panginoon. Ngunit ano ang dahilan bakit ito ang pinili ng Panginoon, si Haring David? Unang-una, ano nakita natin kay Haring David? Sa kanyang kabataan, sabi nga, mababa yung rangko niya doon, siyang tagapag-alaga ng tupa, tagapastor. Pero hindi niya alam na yung training na yun, yung trabaho ni David yun, na maliit, mababa. Tinitrain lang pala siya na para sa mas dakilang bagay na mangyayari. Ano yun? Na pamamahalaan, hindi lang tupa, kundi yung mga taga-Israel. Amen? Kita natin doon, napakaganda yung plano ng Panginoon. At God's choice. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Mayroong people's choice as God's choice. Kaya kuminsan pinipili ng Panginoon yung mga maliliit o manghina sa mundo para hawakin yung malalakas. Pinipili niya yung mga magmang, kuminsan yung mga walang pinag-aralan para hawakin yung mga matatalino, yung mga pinag-aralan. Totoo po yung mga kapatid. Sa kapanahon na natin ngayon, totoo yan. Ngunit ang isang napakaganda dyan, mga kapatid, bagamat sabihin nilang hamak si David, mga oras na yun, siya gagamitin ng Panginoon. Amen? At mayroon pang sa napakaganda dyan eh. Yung relasyon ay sa paggawa ni Haring David, ni David, dahil sa pag-aalaga ng tupa, mayroong relasyon doon ng yung pastol at saka yung pinapastolan yung shepherd and the sheep. Anong relasyon nun? Kung titignan mo sa spiritual sense, ang ating Panginoon, ang ating shepherd, di ba? Tayo yung mga tupa. Kaya nga kung titignan mo yung Psalms 23, sinong sumulat nun? Si Haring David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya kung paano niya inaalagaan yung mga tupa,
Ipinagtatanggol niya laban sa mga hayop, pinapakain niya. Napakita rin doon yung pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa mga Kristiyano. Na kailanman, sabi nga, mayroon tayong dakilang pastol sa pamagitan ng ating Panginoon. Na siya ngayon ang siya namumuno sa atin. Ang ngayon magpatuloy tayo mga kapatid, na doon sa pangangalaga ni David, iniingatan niya yung tupa laban doon sa panganib sa mga mababangis na hayop. Ganon din ang pag-aalaga, pag-iingat ng Panginoon sa atin. Kaya ang tupa nga masunurin eh. Yung tupa, pag hindi na masunurin, hindi na siya maging tupa ng Panginoon. Magiging kambing na siya. Magpatuloy tayo sa 1 Samuel 16:12. Meron bang susog tanong? Pwede pong magsusog magtanong. Amen? Tayo magpatuloy. Basahin natin sa verse 12. At siya nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis. Sapagkat ito nga. Amen? Ngayon, nung pinatawag niya, pinasundo, at sumunod din kagad si David. At nung nakita, anong napansin natin dito sa verse 12? Nakita natin yung may magandang bikas. Maganda lalaki siya, si David, kahit maliit siya. Kahit bata pa siya. At may mapulang pisngi. Alam mo, pag mapula yung pisngi, anong tanda nun? Healthy. Amen? Kita mo yung pag sapagkat masarap ang, hindi sa pag no? Totoo lang, magandang environment sa abroad. Lalo na pag galing ka sa malamig, o yung mga kahit galing ka Middle East, kasi fresh yung hangin eh. Pag umuwi ka ng Pilipinas, namumula ka. Totoo po yun. Pero pag galing ka dun sa syudad na mga maraming yung polluted, ang kulay mo, hindi namumula, nangingitim, maputla. Si Haring David, dahil sa pagpapastol, nandun siya sa kalawa sa, ano yan? Sa Tagalog. Sa field, sariwa hangin dun. Namamalas niya yung creation ng Panginoon. At tapos sa pagpapastol niya, pati yung pangatawan niya, matipuno. Isipin mo yun, ang daming pinapastol mong Tapos, lumalaban siya pa sa mabangis na hayop. At sabi pa rito sa verse 12, magandang bikas, may mabuting anyo. So nakita natin doon, hindi rin hadlang yung mayroon kang mabuting kalakaan, yung physical na kagandahan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, maganda nga ka na sa panlabas, maganda pa sa panloob. Ito yung tinutukoy dito ng Panginoon. Pero hindi naman sinasabi yung mga hindi nabiyayaan ng kagandahan sa muka na hindi rin pwede maglingkod sa Panginoon. Hindi. Kung hindi, at tinitingnan ng Panginoon yung kanyang panloob na anyo. So, mga kapatid, pagpatuloy natin dito, ano pa? At sabi rito, yung pagtingin ng Diyos ay hindi tulad ng pagtingin ng tao. Kuminsan, ang pagtingin ng tao, sinusukat ang pagtingin sa tao, ng kapwa-tao, sa pamagitan ng panlabas na anyo. Mga kapatid, hindi na nakakahulugan na maganda sa panglabas, maganda rin sa panloob. Ganun kasi ang pagtingin ng tao. Kala nila pag maganda sa paglabas, nati-deceive sila. Mga kapatid sa Diyos, iba ang kanyang pagtingin. Nakikita niya ang palabas, higit na nakikita niya yung paloob. Yung kaloob-looban ng puso, kaluluwa, yung katawan. Lahat ng sekreto alam niya. Tatanda natin yan. At nakita niya kay David, ano yung nakita niya? Na ang puso ni David ay malapit sa Diyos.
Di ba sabi nga doon sa Biblia, basahin natin doon na saan ba nakasulat yun? Sa Acts 13 verse 22. Acts verse 13 so verse 22. Ang sabi po rito, and he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Ganda sabi niya, no? Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. Yun ang nakita niya kay Haring David. Na hindi lang kagandahan ng kanyang palabas, kundi panloob, at higit sa lahat, nakita niya na ito'y gagawa ng kanyang kalooban. Amen? At yun ang isa'y napakaganda na makita sa atin ng Panginoon. At kung nakita ng Panginoon sa atin yan, gagamitin tayo. Kaya anong sabi niya sa verse 12? At sinabi rito sa verse 12 na, sabi niya rito, 16, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. Sabi niya, arise and anoint him. Ngayon, yung pag-anoint o pagpahid ng langis ay tanda ng paglilingkod sa Panginoon. Tanda natin, yung anointing at service, mayroong connection. Dahil si Haring David, ihahalal na hari ng Israel para maglilingkod sa Diyos at sa tao. Amen? Sa Kristiyano, inahalal din tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa tao, sa kanyang iglesia. So this is about service, about government, at higit sa lahat, hindi lang dun sa pagpahid, nandyan yung Espiritu Santo. So kailangan natin yan sa service. Ngayon, yung pagpahid ng Espiritu Santo ay napakahalaga sa buhay ni Haring David at sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat unang-una, yung nandun yung dapat yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy na magtiwala sa Diyos sa pananampalataya. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan meron tayong faith. Hindi lang sa ikay naligtas o anuman, kung hindi sa paglilingkod, nandun dapat yung pagtitiwala sa Diyos. Tayo gagamitin lang Panginoon, pero yung means sa Panginoon lahat. Handa natin yun, ano po? So, lalo na sa mga preaching, pagtuturo, maging sa testimony, sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, tanda natin, the Spirit is working through His children. Kung paano siya gumawa kay Haring David, ganon din mga kapatid. Ngayon, pag ikaw ay pinahira ng Diyos, it's an honor and privilege. Amen? It's an honor and privilege. Ngayon, yung mga pinapahira nung nakikita mo sa kanila, dapat makita sa kanila. Makita mo yung humility. Amen? Tingnan mo si Haring David, kung si David nung bata, nandun siya mapagpakumbaba. He's a servant. Dapat nga makita mo na hindi mayaman sila Jesse, kasi kung mayaman sila, dapat meron tagapag-alaga ng kanilang tupa. Pero tagapag-alaga si David. So there's a heart of a servant there. Heart of humility, love and obedience to the Lord. Meron siyang faith. Kita mo yung nandun na nakakita doon ng Panginoon sa puso ni Haring David. Meron ba tayong question doon, mga kapatid? At susunod. Amen? Kaya pagpatuloy po tayo. Sa verse 13 sabi niya, na magkagay kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinairan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David.
Mula sa araw na yon hanggang sa haharapin, gayon bumangon Samuel at napasarama. Ngayon kung titignan mo yung verse 13, pinahiran ni Samuel si David sa gitna ng kanyang mga kapatid. Nakita mo yun, ha? Na bagamat siya'y nabaliwala ng umpisa, hindi siya sinama. Pero nakita mo, sa pagpapakababa, sa pagtatapat ni David, pinahiran siya sa harapan ng kanyang mga kapatid na mas nakakatanda sa kanya. Mga kapatid, din natin makakita na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi question yung bata, hindi question yung ikaw ay kung ano yung kakumbabaan mo, o ano man yung natapos mo, o ano man ang kakayahan mo. Hindi ang question. Dahil kung pinili ka ng Panginoon, papahiran ka niya sa harapan ng mas nakakatanda ng edad sa iyo, na mas malakas sa iyo sa physical. At higit sa lahat na nakakita natin dito, ang Espiritu ng Panginoon ay na makapangyarihan sumakay David mula sa araw na yon hanggang sa harap niya. So from the time na pinahiran siya, yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ang kanyang presensya nandun na. Hanggang sa future. Amen? Tama yung sabi ng Panginoon, that I will be with you till the end of time. Nung sa Great Commission. Habang ikay naglilingkod ng tapat sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos nandyan palagi. Sasamahan ka, tutulungan ka, na ikay magtatagumpay. Kaya tandaan natin mga kapatid, ano po, kuminsan ito'y isa ring hamon sa bawat Kristiyano. Kuminsan ayaw natin tumayo, magpagamit sa Panginoon dahil meron tayong alinlangan sa ating sarili. Kailangan humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon sa pagitan ng Espiritu Santo. Kailangan na magkaroon tayong puso tulad kay David na ibig kong maglingkod. Amen? Yun ang natin. Dapat magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi kung minsan yung pagtanggi natin dahil para bang naiya tayo, umibetehan lang sa ating sarili. Pride yan eh. Pride pa rin yan. Kasi baka mapapahiya. Mga kapatid, sino ba ang tumayo sa pulpito na perpekto? Mga kapatid, lahat tayo nag-umpisa. Doon sa baba. Natural. It's a learning process. Paano ka gagamitin ng Panginoon kung hindi ka mag-umpisa na tumayo para sa Panginoon? Amen? Sa maliit na bagay, pupunta sa mga dakilang bagay. Amen? Dito na po tayo sa 1 Samuel chapter 17, verse 37. Ating basahin dito. Sabi po rito sa 37, at sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga panggamot ng leon, sa paggamot ng uso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilistiyang ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sasa iyo. Ngayon kung titignan mo natin to yung verse 37, dapat papasahin mo yung mga previous verses. Yes, Brother Biwa. Brother Arthur, sige, Brad. Tanong ko lang po po yan sa kasi si Samuel ay matagal propeta ng Panginoon bago i-anoint si David. Pero sa kabila niyo, parang nakipag pa rin siya sa pag-anoint yung sa makita niya yung pinaka-elder na anak ni Isay, ayun na agad yung kanyang nasa puso na
kalahiran. Kaya meron na akong konting tanong ko. Kaya, hindi pa kaya siya na tuturuan ng Panginoon na huwag tumingin sa panlabas, kundi sa panloob lang. Kung ano kaya yung nandito sa kanya? At naisip na niya agad nung mauna niya makita yung pangalan na anak niya. Amen. Maganda yung tanong na yun, ano? Bagamat makita natin doon, ano, na si Samuel ay siyang propeta, ngunit tao pa rin siya eh. Na siyempre, nung, nung unang pinahiran si Saul, nung pinili si Saul matangkad eh, magandang lalaki rin. Ngayon, dito sa mga anak ni Jesse, tulad ng panganay, ganon din ang kalalagayan. Matangkad sila, tapos may kagandang lalaki. Yung umiral pa rin doon sa una, yung pag-judge ng isang tao. Bagamat, minsan ganun din tayo eh. First impression, nakita mo yung external bilang tao. Ganon din ang naging impression ni Samuel. Pero hindi naman siya nagkasala doon. Kung hindi, isa natural instinct ng isang tao yon. Bagamat, nandun pa rin ang Espiritu Santo kay Samuel nang sabi niya, hindi ito ang pinili ng Panginoon. At siya rin pa rin ay naging masunurin. So, kung titingnan natin, nangibabaw pa rin yung pagpili rin ng Panginoon. Bagamat, sa umpisa, si Samuel, ganun din ang kanyang expectation na baka ito na. Amen. Ngayon, kung meron kayong karagdagang ah, liwanag dyan, pwede nating marinig. Amen. Doon niya po kay Samuel, talagang pinapakita lang na tao pa rin siya sa kabila ng kahit matagal na siyang lingkod ng Panginoon. Amen. Kaya paalala rin po sa atin na sa Pina ay talagang kailangan kahit gaano pa tayo katagal na sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa mga bagay na spiritual ay laging sa atin kahit nga may mga bagay na material o simple bagay ay dapat laging yung guidance ng Panginoon ang laging hinihingi ng ating lahat. Amen. Sa buhay natin ito ay talagang siya yung malungkot at hindi rin tayo makahanap. Kasi minsan sa simpleng bagay lang yung pwedeng makagawa ang diablo sa buhay natin ng mga anak natin. Salamat sa Panginoon, hindi ang ating Diyos na laging gawin tayo sa bawat sandali. Kaya ang pwedeng maaaring magkulang sa atin kung hindi tayo. Pero anytime, makita natin kay Samuel, para bagyang aprobado na sa kanya, no? Na yung pangalan na anak, pero sila, kumbaga, nilulungan din siya ng spirito ng Diyos. Nawag. Ito magandang panutulungan na rin bilang mga anak ng Diyos sa atin. Na laging, na laging tayo doon sa pang-ilalim ng panoogan ng tao o yung nasang spirito ng isang tao kaysa yung panlabas na anyo. Kung tayo magpasi doon, tayo kumbaga sa kami, ito, sabihin natin, tapos ito ng may potential to, mangyayari, ito pagkain natin kasi hindi lang college degree to, master o PhD pa to. Amen. Dapat maging ganun ang college degree. Lalo na ng mga nangunguna. Amen. Hindi rin makagawa dyan sa Iglesia. Amen. Yan lang po mga kapatid. Amen.
And kung naalala natin yung kay Samson, ano, nung last Sunday, anong unang nakita ni Samson? Yung kagandahan ni Delilah. Ngunit yun din ang ano, nagkamali si Samson, nagkasala ron dahil inibig niya ang di dapat ibigin. Na dapat ano. Kasi kuminsan nadadaya ang mata ng matuwid sa mga bagay na sanlibutan. Kasi may pandaraya ang sanlibutan at saka diablo. Meron pa ba na tatong? Amen? Pwede na tayo magpatuloy. Kaya dito sa verse 37, ating ano, sabi niya, David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Yan kung makikita mo yung versikulong ito, dapat malaman natin muna yung mga naunang versikulo tulad ng una. Kasi dito, hinahamon ni Goliath ang mga taga-Israelita na magpadala ng kanilang representative at maglalaban sila. At kung manalo si Goliath, sabi niya, kayo magiging alipin namin, maglilingkod kayo. Kung kayo manalo, kami maging alipin niyo at kami maglilingkod sa inyo. Ngayon, titignan natin doon, ano. Si Goliath malaking tao. At sabi rito na ang kanyang, ano, yung height, saan ba yung parte rito, yung height niya, na 37, umaabot ng ano yun 6 cubit and a half. Sa ni-research ko yung cubit, 1 cubit is equivalent to 18 inches. Kaya ang height ni Goliath umaabot ng 9.5 feet. Yun ang height niya. At kung i-compare mo sa height ni David, regular lang siya. Siguro masabi mo ng 5'7", 5'8". Hindi siya abot ng 6 feet. Kaya makikita natin dito na dihado kung titignan mo si Haring David. Pero kung titignan mo yung sinabi dito sa verse 37 ni Haring David mismo, sabi niya, ang Panginoon ang nagligtas sa akin, sabi niya, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Palestine, sabi niya. Ibig sabihin, mayroong training dyan si Haring David. Nung siya nagpapastol, ang nakakalaban niya yung lion at saka yung bear, yung uso. Ang lalaki niyang hayop na yan Pero sabi niya, iniligtas siya ng Panginoon. Ibig sabihin, nakayanan niya labanan mga yun. Sa panahon na natin ngayon, lalo dito sa North America, uso rito yung bear. Walang kalaban-laban ng tao, napakabigat niya, napakalaki niya. Yung pala, ito isang training ng Panginoon na meron pa siyang lalabanang mas mabigat, na mas malaki na sa pamagitan ni Goliath. So, hinahanda na siya sa mas malaking pakikipaglaban sa labanan ni Goliath. Ngayon, si Haring Saul, kung titignan mo rito, ibinibigay yung kanyang armas ng hari. Yung armas ng hari, mga magagandang armas yan. Pero sabi ni Haring David, hindi ko mabubuhat yan. Mabibigat yan. Kaya iniwanan na niya. Alam mo kung minsan, sa ano ni Haring Saul, nakadepende siya doon sa mga armas niya. Si Haring David nakadepende siya sa Panginoon. Na dapat ganito, sa bilang Kristiyano, kaya din isipin natin, hindi yung lakas natin, karunungan natin, yung kakayanan natin. Dapat sa Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi dito sa verse 37 na sabi ni Haring David na
ang Panginoon siya magliligtas sa akin sa kamay ng Palestiyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sa iyo. Pumayag na rin si Haring Saul. Sapagkat nakita niya yung determinasyon ni David. Nalabanan yung higante. Alam niyo ba na sa buong hukbo ng Israel, sila natakot kahit yung tatlo niyang panganay na sundalo ni Haring Saul. Takot din. Pinagalitan pa nga siya eh. Sinabihan pa siya nagyayabang eh. Nung sinabi niyang siya ang lalaban kay Goliath. Samantalang inutusan lang siya ng kanyang ama na maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Inutusan lang siya. Pero narinig niya na nilalait ng ni Goliath ang mga Israelita. Sipin mo yun, 40 days yun na ginaganon sila, tinutot siya sila. Ngayon, ipagpatuloy natin. Dito tayo sa verse 40. At tinagnad niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot ng kanyang dala sa makatidbagay sa kanyang supot pastor at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya lumapit sa Filisteo. And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag which he had even in the scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Palestine. So, nakita natin mga kapatid, na iniwan niya yung armory ni Haring Saul. At kung ano yung sa kanya, yun ang dinala niya. Ano yung dala niya palagi? Ano ba yung sa Tagalog yung sling? Yung pagtirador. At mayroong 5 makinis na bato mula sa batis. At nilagay sa supot ng kanyang dala, sa kanyang supot pastor at kanyang pagilabos ay nasa kanyang kamay at siya lumapit. So yun lang ang dala niya. Mga kapatid, pag sa boxing o sa anumang labanan, sa wrestling, mayroong tinatawag na tail of tapes. Height na lang wala na. Sa weight, lahat, pati sa armas, wala. Lahat dihado. Pero mga kapatid, kung titignan natin, nakita mo yung determinasyon at tapang ni David dito. Ngayon, mga kapatid, mayroon akong gustong ipaliwanag dito at ito yung matagal kong pinag-aaralan at nagre-research ako ng mga komentary. Dito yung anong kahulugan ng 5 makinis na bato. Bakit 5? 5. Alam niyo ba ang nakita natin dito? Unang-una, yung mga batong yon, kung titignan mo rito, 5 makinis na bato mula sa batis. Alam niyo ba yung mga batong yon, dahil nandun siya sa batis yung flowing river, naging makinis dahil sa linis ng tubig. Yun ang pinili niya. Kaya lang tinitingnan ko doon yung spiritual significance ng 5 batong yan. At pag pinag-usapan natin yung river, yung malinis na tubig, napatungkol yan sa salita ng Diyos at yung Holy Spirit. So, yung gagamitin ni David panlaban sa Filisteo, simple lang. Maliit na bato. Yun din ang ginagamit niya sa pagdepensa at paglaban doon, pagdepensa para doon sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Mga kapatid, sa spiritual application, yung salita ng Diyos, malinis, binibigay sa atin na ito yung magiging sandata natin. At yung Espiritu Santo, yun ang nagtuturo sa atin, ina-apply niya sa ating puso yan. Sa lahat ng ating gagawin. Kaya ang panuntutan natin ang salita ng Diyos at ang kanyang Espiritu Santo. Amen mga kapatid. At ito ang gagamitin ng bawat isa. At mga kapatid, nandun yung kapangyarihan, mga kapatid. At
kung ano yung nasa possession ni David, yun ang kanyang ginamit. Alam mo ba yung kay Moses? Tinanong din niya paano niya ilalabas yung mga Israelita. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ano yung hawak mo? Yung tungkod. Ilang gamitin mo? Instrumento yung tungkod. Pero ang nabigay ng kapangyarihan, ang Diyos. Yung bato ay instrumento, ang nagbigay kapangyarihan, ang Espiritu, ang Diyos. So makita natin mga kapatid, tayo rin ay instrumento ng Diyos. Ang magbibigay ng kapangyarihan o kalakasan para magawa natin kanyang kalooban, ang Diyos din. Eh, may mga kapatid. Ngayon, kung titignan mo sa armas, pag tayo tumingin sa armas, dihado si David. Pero yung mga simpleng bagay, mga kapatid, yung simple, sabi nga, ang nakita natin doon, walang imposible sa Diyos. Yun ang gagamitin. Nothing is impossible with God. Kaya yung nobody or nothing, yung palang gagamitin ng Panginoon. Ngayon, nakita natin yung pananampalataya doon. Yung determinasyon niya, ang pananampalataya, yung kanyang commitment na ang Diyos ang magliligtas sa kanya. Ang Diyos ang siyang kasama niya. Merong commitment doon. Nandun yung pagtitiwala niya sa pangako ng Diyos. Ano sa pangako ng Diyos sa atin? I'll never leave you nor forsake you. At yun ang kanyang pinanghawakan. Ganon din mga kapatid sa pakikipaglaban natin sa liputan ito. Mas malalaking giant yan yung nilalabanan natin ngayon. Diablo, yung sanlibutan, kikita mo as compared sa atin, materially, mas malalakas yan. But we are fighting with God. We are not fighting against God. We are fighting against us. They're fighting against God. Ganon din yung kaya nangyari dito. Ngayon, pagpatuloy natin sa verse 45. Sabi po rito, nang magkagay sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng Mahugbo ng Diyos ng mga kawal ng Israel na inyong hinahamon. Makita natin mga kapatid dito, napakaganda yung sinabi niya rito. Naparito ka sa akin na may tabak at may malaking sibat, may kalasag. Ito yung armas ni Goliath. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng Mahugbo ng Diyos ng mga kawal. Anong bid ni Haring David? Ni David mismo? Yung pangalan ng Panginoon. I came unto the name of the Lord, sabi niya. Tandaan niyo mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon. Ay, sinabi ni David dito, na ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Anong isang napakagandang makita natin doon? Siya ang representative ng Panginoon doon sa time na yun. Laban ito ng kalaban ng Israel sa Palestino. Laban ng masama at mabuti. Tayo'y nasa piling ng Panginoon. Tayo ang representative ng Panginoon sa sanlibutan ito. Sinong kalaban natin? Ang pakipaglaban natin, sabi nga, yung mataas na pakikipaglaban sa spiritual against darkness in high places. Sa diablo, sa kasalan, sa libutan. Tayong representative, mga kapatid. Tatandaan niyo yan. Kayo ang pinili ng Panginoon. Tayo ang pinili ng Panginoon para labanan ang salibutan ng kasalanan. Ngayon, ano pa sabi rito? Kung tayo ang representative, tayo ang isinugo ng Diyos. Si David ang isinugo ng Diyos. Tayo rin ay sinusugo ng Diyos. At mayroon tayong misyon galing sa Panginoon. Mayroon tayong misyon. At higit sa lahat, anong napakaganda na binigay sa atin? Binigay kay David? Yung anointing ng Holy Spirit. Pinahiran tayo ng langis.
may pahid ng Espiritu Santo. Kaya kung may pahid ng Espiritu Santo, nandun yung kapangyarihan, kalakasan ng Diyos. Yung armas na nasa possession natin, hindi yung mga material na armas, kundi lahat ng mga bagay pang spiritual. Mga kapatid, di ba napakaganda? Magandang application to sa ating buhay ngayon. Sapagkat lahat tayo nakakadarama ng mga adversities. Kakadarama tayo ng kahirapan. Kakadarama tayo ng tukso, kalungkutan. Namatay ang ating kapatid sa Panginoon ngayon. Nakaburo siya. Lahat nakakadaramang kalungkutan. Pero ito ba yung, hanggang dyan na ba tayo? Hihinto na ba tayo? Normal lang tayo malungkot. Tao lang tayo. Pero, pag may lungkot, mayroon ding ligaya. Tandaan natin, mga kapatid. Hindi pa yun ang huli. Ngayon, kung may namatay, kinakalungkot natin, masigit na kung may namatay sa spiritual, yun ang dapat ikalungkot. Amen? Ngayon, magpatuloy tayo dito po sa 46. Meron po kayong tanong doon? Kaya tayo magpatuloy. Sabi sa 46, sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. At sasaktan kita at pupugutin ko ang iyong ulo. Ang ulo mo, ibibigay ko ang mabangkay sa ugbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa impapawid sa araw na ito at mababangis na hayop sa lupa upang maalaman buong lupa na may Diyos sa Israel. Alam niyo ba isang ikinagalit pa ni David yan? Hindi lang siya galit siya eh. Alam mo kung bakit? Lapas tanganan yung si Goliath, hinahamon niya ang Diyos. Hinahamon niya yung mga Israel, hinahamon niya yung mga anak ng Diyos. May mga tao ganyan. Paano nila hinahamon ng Diyos? Kung minsan, nagpapayag ka ng salita ng Diyos, inaayawan. Binabaliwala. Ito isang paghamon, mga kapatid. Kaya sa mga nakikinig sa mga oras na ito na hindi pa Kristyano, wala kayo sa Diyos pag kayo nasa kasalanan. Pag hindi kayo naligtas, wala kayo sa Diyos. At yung buhay ay hamon. Hinahamon palagi ang Diyos sapagkat nandun kayo sa kanila. Pero anong sabi ni David dito? Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mabangkay sa ugbo ng mga Palestino sa mga ibon sa papawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Ano mahina? Okay naman dito. Okay naman dito. Mahina ba mga kapatid? Mga kapatid, mahina ba ang dating ko? Okay lang? Kasi okay naman dito. Naka-microphone ako. So makita natin doon, na pagpatuloy natin. So, nakita natin na hinahamak din niya ang Diyos. At sinabi niya na mayroong Diyos sa Israel. Na dapat din ito maging patotoo natin. Na kung may dumating sa atin na Goliath sa ating buhay, sabihin natin, sa araw na ito, mga kapatid, anong sabi rito? Ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita. Hindi niya sinabi bukas o makalawa. Kita mo yung pananampalataya doon? Ngayong araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Masasabi ba natin mga kapatid? Sa pananampalataya ito, nasabi, sa araw na ito, maayos lahat ang aking problema. Napakaganda yung ipanalangin yun. Maganda sapagkat makikita mo yung confidence sa Panginoon. Tanda natin, napaganda. At para maalaman ng lahat na mayroong Diyos. Malaman ng Diyos, malaman ng tao na mayroong tayo, nasa atin yung tunay na Diyos. Na nagliligtas sa kasalan, papabanan, nagbibigay ng katagumpayan sa ating buhay.
higit sa ating buhay spiritual. Tandaan niyo yun, mga kapatid. At sabi pa rito sa verse 47, upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamagitan ng tabak o sibat, sapagkat ang pagbabagang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Pinakita niya, mga kapatid, dito sa verse 47 na the battle is the Lord's. Tandaan natin, mga kapatid, na anumang kinakaharap natin, kasama natin Panginoon. Tandaan natin, the battle is the Lord. So, yung kinakaharap natin bilang Kristiyano, huwag yung sabihin manhida ng Diyos. Nakikita niya yan. Bagamat kuminsan para ba nararamdaman natin walang Panginoon, ang Panginoon nandyan palagi. Sapagkat itong pakipagdigma ay sa Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, tandaan natin, ano po? Na dito sa 47, sabi niya, ay 48, hindi 47, ay ibibigay niya kayo sa aming kamay. Tingnan mo yung word na sinabi ni David, ibibigay niya kayo. Hindi niya sinabi, ibibigay ka sa akin, kayo. Hindi lang yung Goliath na leader nila ang ibibigay ng Panginoon, kundi buo. Alam mo, mga kapatid, it's not only we are saved from sin. Hindi lang kasalanan. Ang Goliath, kasalanan yan, nabalaki. Yung mga pagsubok, yung mga... Hindi lang yun. Kung hindi mo lang dapat, hindi ka lang dapat maligtas sa kasalanan. Dapat din ikay mapabanaw. Hindi mo lang dapat sabihin mo, okay na ako, ligtas na ako. Kasi yung kabanalan, para maalis yung natitirang karumihan. Sapagkat merong hawak pa rin ng Diablo dyan sa doktrina ng sanctification. Hawak pa rin ng Diablo yung carnality. Kahit sa Kristiyano, kung may carnality, kailangan mawala yan. Kaya kailangan ng consecration dyan. Sinusurrender mo yung will mo sa Panginoon. Kinukommit mo yung merong recommitment palagi dyan. Submission sa Panginoon. Amen? Meron pa tayong tanong doon para tayo magpatuloy. Mukhang lalagpas na tayo. Amen na? Sige, tapos natin para matapos na. Mga pwede pa 5 minutes. At nangyari ng bumangon, 48, at nangyari ng bumangon, Pilisteo at sumulong at lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali at tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Pilisteo. At isinuot ni David ang kanyang kamay ay kanyang supot at kumuro ng isang bato at inilagpos at tinamaan ng Pilisteo sa kanyang noo. At ang bato ay bumaon sa kanyang noo at nabuwal na pasubsob sa lupa. And kung dito sa 48, naghabulan ay tumakbo na. Mga kapatid, sinalubong niya yung Goliath. Isipin mo yun, napakalaki, lalapit sa iyo, ang lakas ng boses, ang lakas ng armas, lahat yan. Ngunit lalong kung mabilis yung si Goliath, siya rin ay lumaban. Nakikita mo yun, yung tapang dun na ipinakita. Walang hesitation, mga kapatid. Ngayon, tignan natin. Tignan natin ano po. Dito, nag-i-struggle yung mga Kristiyano kuminsan. Kaya gusto ko idiinin to, dito nag-i-struggle ang Kristiyano kuminsan. Kuminsan naharap tayo sa problema, maliit o malaki, kuminsan meron tayong hesitation. Kuminsan tayo ay humihinto. Si David hindi siya huminto. Lalo siyang bumilis. At higit sa lahat, nagmadali siya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay kasama niya. At ngayon, dito sa nabasa natin, at kumuha siya ng isang bato at hindi lagpos at tinamaan ang Pilisteo sa kanya noo. At ang bato ay bumaon. Kung titignan mo yung maliit na bato, sasabihin mo, hindi uobra yan. Nababalutan ng bakal yung Goliath, pero yung isang parte ng mukha niya, inoo. Walang depensa.
At nung hinulagtos niya yung bato, tumama dito. Alam niyo ba yung maliit na batong yun? Dahil sa force na galing sa Panginoon. Tumama. Yung nandito sa front, sa anatomical speaking, dito sa noo, nandito yung frontal lobe ng brain. At tinagos ng bato yon. Alam niyo ba yung frontal lobe ng brain? Nandito nakasentro yung ating paggalaw, judgment, thinking, lahat. Napakahalaga yan. Ito yung pinakamalaki sa lahat ng apat na lobes ng brain ng tao. At tinamaan dyan nung tinamaan si Goliath, na-paralyze siya, bumagsak siya. Kaya ano yan very vulnerable itong noo. Kaya huwag tayo magpapauntog. Mga kapatid, sa kalaban, huwag kayo magpapauntog sa diablo o sa sanlibutan. Delikado. Kaya yung ulo tinamaan dyan, mga kapatid. Si ating kapatid, kaya namatay. Kasi pag tinamaan yung utak, nagkakaroon ng hemorrhage. At kung hindi naagapan yan sa surgery o sa ng Panginoon, mamamatay ang tao. Kasi mamumuo yung dugo dun Kaya sa surgery, inaalis yung dugo. Pero pag nakataas sa operasyon, maaring maparalyze pa rin yung tao. Salamat sa Panginoon sa ating kapatid, si Brother Romel. Binuhay ng Diyos yan. Amen? At bilang panghuli mga kapatid, tapusin natin 49:50. Lumagpas na pero tapusin na natin. Sabi po rito, so David prevailed over the Philistine with sling and with stone and smote the Palestine and slew him, but there was no sword in the hand of David. Sabi niya rito sa verse 50. Sa gayoy nanay si David sa Pilisteo sa pagitan isang paghilagpos na isang bato at sinaktan ng Pilisteo at pinatay siya. Ngunit walang tabak sa kamay ni David. At kay tumakbo si David at tinuhan ang Pilisteo at kinuha ang kanyang tabak at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya. At pinagpugot ang kanyang ulo at nang makita ng mga Pilisteo ng kanilang bayan ay patay na, sila ay tumakas. So nakita natin na nagtagumpay si Haring David. Mga kapatid, kung paano nagtagumpay si Haring David, magtatagumpay din tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon. Tatanda natin yung kamatayan ni Goliath ay naging silbi na natapos na yung gera. Ngayon, pag ito naman yung kamatayan ng ating Panginoon, yun din ang nagwakas ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang tao ay maligtas sa kasalanan at mapabanal. At higit sa lahat, tandaan natin mga kapatid na mayroon tayong higit na mas malaking Goliath na kalaban natin sa ngayon. Tandaan nyo to, yung Diablo. Is more greater, is stronger than Goliath. But, mayroon sa atin na wala sa libutan, ang Diyos. Ang pananampalataya, ang kanyang biyaya. Kaya sabi sa Biblia, resist the devil and he will flee from you. Ngayon, tandaan natin ang buhay para sa lahat ng tao sa mga nakikinig na bisita. Life, there's uncertainty of life. Tawag na frailty of life. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Sa mga hindi pa na nanunumbalik sa Panginoon. Mga proud, mga Goliath, mga naniniwala sa kanilang kalakasan, sa kanilang pera, sa kanilang sariling katwiran, sa kanilang false religion, yung mga unbelievers, tatandaan nyo. Kung di kayo tatanggap sa Panginoon, kayo mapapahamak. Ngayon, pinakamaganda mga kapatid, to live is Christ, and to die is gain. Gain is the victory of eternal life. Pagpalain ng Diyos kanyang banal na salita, at tayo'y medyo napasobra, pasensya na po, pero mga kapatid, nawa, kung ano man ang kakulangan, o ano man ang hindi nabanggit na lingkod, Diyos na magdaragdag sa inyo. Kaya sa Diyos ang luwalhati at hiniling natin yung pagtatapos sa panalangin kay Brother Arthur.
Pamit po. Purihin pa rin pangalan naman sa lahat po sa pagkilos mo sa aming kalapitan, sa pagtutulong po sa amin, sa lahat po sa pagpapala, at nagbigay po ng amin sa amin, upang lalo po sa buhay namin. Nagiging po sa inyo ng mga sa ito. Kailangan po namin. Magtiwalang lubos sa kapangyarihan po ng aming Panginoon na dakila at wala po makahigit pa sa kanya. Kaya kung dumarating ng mga bagay sa hinahin maintindihan, ay patuloy po kami magtiwala sa inyo. Makalubusin mo po kayo pagtitiwala sa inyo. Kami po ay laging mapagtagumpayan. Pero may babalik na pangalan para sa iyong dakilang pangalan. Sa iyong pong pagpapatuloy aming Ama, pwede ka pong pumilos sa sabahan kami ng iyong banal na Espiritu. Alam po namin, kasama na po namin, balik tayo po namin hanggang sa matapos ng gawain. Kasama namin at pagpala sa bawat kaluluwa, kasama namin sa mga oras. Purihin pa iyong pangalan sa lahat po, Diyos, sa iyo, kadakilaan. Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating pinag-aralan sa mga ito. Ang buhay ni David ay muli tayong pinagpala at tinahawa at pinapalahanan bilang mga anak ng Diyos. Bagang maliit tayo sa iba, pero malakas tayo dahil sa ating Panginoon. Ngayon po ay umawit po tayo ng isang himno. Awitin po natin itong may init sa ating kaluluwa. Buhay ko'y payapa at tamis.